Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid, sa lahat ng followers and supporters na nanonood sa aking mga video. Ito, nagbukas ako ng aking followers na umaga. Nagising po ako 5:25 in the morning. So good vibes mga kapatid and laban lang sa ating buhay. Yan, so river close. Yan, i-open ko pa siya. Yan, di ba pang malakasan mga kapatid ang aking parlor. So yeah, 100 lahat ang gupit. So diyan ako nagpo-focus sa aking haircut. So nakikita po ninyo, makulimlim kasi malapit na ang tag-ulan. Yan, medyo maaga pa, 5:25 nga ng umaga. Yan, may pupuntahan ako mga kapatid sa memorial. Dadalawin ko ang aking mga magulang na naman. So, sa nakikita ninyo ang kalangitan ay makulimlim. Mukhang uulan mga kapatid. So, hindi naman siya tumuloy ang ulan hanggang sa makauwi ako mga kapatid. So, yan ang aking munting parlor. O, eto mga kapatid, samahan niya ako mag-aalas 7 ng umaga mga kapatid. Eto, magre-refresh tayo mga kapatid, lalabas tayo. At siyempre tatanong-tanong tayo sa labas. Ito yung aking munting na may aalay sa inyo o mga tips para ma-refresh tayo sa mga araw-araw natin mga ginagawa, mga nakaka-stress na mga gawain, di ba mga kapatid? Kaya samahan niyo ako, lalabas ako, hindi ko alam kung saan ako makakarating. Malapit pa kasi ang birthday ng aking amang na mayapa. So, bala ko sana pumunta ngayon sa memorial mga kapatid. Tara, samahan niyo ako. O eto mga kapatid, lalabas tayo. Nakasakay na ako sa aking e-bike. Samahan niyo ako, baka pumunta tayo ng Hermosa. Samahan niyo ako ha. Pupunta pala ako ng Hermosa, ako lang pala mga kapatid. Good morning, good vibes, good health mga kapatid. Good morning mga kapatid, eto. Pupunta tayo ng Hermosa. Dadalawin ko ang aking tata kasi malapit na ang kanyang birthday. Ngayon, sa susunod na po ng mga kapatid, August na. August 17 ang birthday ng aking namayapang ama mga kapatid. Yan, ingat-ingat lang tayo sa pagmamaneho. Kasi umaga. August, ngayon July pa lang August, tapos September, per month sa mga kapatid. Ang bilis-bilis ng panahon mga kapatid. Diba, malapit na naman ang Pasko mga kapatid, ang sarap-sarap sa feeling. Bigayan na naman ang mga regalo, diba mga kapatid? Ito mga kapatid ang sinasabi kong mga tanawin, diba nakaka-refresh mga kapatid? Eto, wala siyang tanim. Ano kayo nangyari dito mga kapatid? Mga baka, pastulan ng mga baka na lang ang dito, nangyayari. Ayan. Ayan ang daan, ito ang kabilang para siyang asyenda, kaya lang sayang tulupan, nakatiwang-wang, walang mga Bora ako mga kapatid. Ang sarap-sarap sa pakiramdam mga kapatid itong umagang-umaga. Ayun, ang araw. Kasikat na. Pero kasi ngayon makulimlim, kaya fresh na fresh yung hangin mga kapatid, nakaka-refresh sa utak, di ba mga kapatid? Mga ganitong tanawin. Dito lang yan sa aming bayan. Dito sa Hermosa Bataan. Sa inyo, sa probinsya nyo ba mga kapatid ganito rin? Di ba? Halos lahat ng mga probinsya ganito, nakaka-refresh. Kung wala kayong mga sasakyan, mas maganda kung maglalakad-lakad kayo. Mas lalo nakaka-relax sa ating mga utak, sa ating isipan. Siyempre, hindi may iwasan araw-araw mga kapatid, di ba nakaka-stress yung mga ginagawa natin. Minsan kinakapos tayo, pero patuloy pa rin tayo lumalaban. Siyempre mga kapatid, habang buhay tayo, di ba? Kasi lahat tayo, lilipas din dito sa mundong ito, makikiyaan lang tayo. Pero siyempre mga kapatid, patuloy lang ang buhay, move on, ika nga. May saya, may lungkot, gano'n. May aalis, may darating. Ako nagsisimula pa lang. Marami pa tayong gagawin sa mundong ibabaw. Marami tayong masisiyahin, magagandahin, maiiyakin, maliligayahin, at kung ano-ano pa mga kapatid. Tumatawid si nanay. Ayun. Naalala ko ang aking ina sa kanya, mga kapatid. Ngayon, pasikat na yung araw. Refresh na fresh lang tayo ng utak. Mga kapatid. Ay na to mga kapatid, mukhang inani na diba? Bongga mga kapatid nakaka-refresh. Gusto ko talaga magkaroon ng loting ganyan, miski maliit lang. Mga tatamnan mo pagkatatanda ka na, diba mga kapatid tatanim-tanim ka na lang ng mga gulay sa maliit. Gusto ko yung magkaroon ng ganyan mga kapatid, diba? Tatanaw ka pagising mo sa umaga, fresh na fresh. Malayo sa stress. Ganyan ang gusto ko. Pagkayaring tumanaw sa mga kabukiran, mga kapatid, yan, tuloy lang tayo papunta ng Hermosa Memorial Park. Ayan mga kapatid, diba, napakasarap talaga magkaroon ng mga maliit na lote, kahit na maliit lang, tatamnan mo, pagtanda mo, diba mga kapatid, nakaka-refresh. Ganun talaga ang buhay. Kapatid, bagong tanim lang. Naalala ko yung tatang ko na mayapa, mga kapatid. Ganito yung bukid namin. Siguro 3 months lang, aani na siya. Tabi lang na nandaan to mga kapatid, tabi ng peninsula. Yung sa kuryente namin mga kapatid, ayan, tabi lang ng peninsula yan. Nakaka-refresh mga kapatid, sana balang araw magkaroon ako ng ganitong bukid. Ayan, talawang bundok, diba? May mga alaga ka sana, mga kambing, ganun, kalabaw. Makikita mo, ayan diba? May mga tanim na palay. Naalala ko talaga ang aking amang na mayapa mga kapatid.
Diba mga kapatid, ang ganda-ganda ng may bukid. Pinakita ko lang sa inyo mga kapatid ang aming probinsya na napaka-fresh mga kapatid. Ang sarap-sarap siguro talaga magkaroon ng sarili mong, di ba, mga lupain na magtatanim ka ng mga gulay para makalibre ka sa mga kakainin mo sa araw-araw, tapos plus nakaka-relax pa ng isipan, 'di ba mga kapatid? Meron tayong mga gano'n kahit na maliit na lote lang, basta mayroon kang matatamnan o mapupuntahan sa araw-araw, magiging busy ka. Kapag hindi ko na kaya mag-haircut mga kapatid kapag tumanda tayo, kaya lang napakatagal pa nun. Siyempre dapat pagkabuhay ka, yung future mo dapat, 'di ba, yung kinabukasan mo, paghahandaan mo, 'di ba mga kapatid? Siguro lahat naman tayo nangangarap na iba-iba nga lang tayo ng mga pangarap mga kapatid kasi iba gusto nila sa siyudad pero ako mga kapatid gusto ko dito sa probinsya. Siyempre nangangarap din tayo na makagala din sa mga iba-ibang bansa katulad ko nangangarap ako mga kapatid na makapunta sa Amerika, sa Europe, sa iba-ibang parte ng ng mundo. Pero wag sa mga delikadong lugar mga kapatid, hindi ko type. Gusto ko dun sa mga safe na lugar katulad dito sa Asia, sa Japan, Taiwan, Korea, Thailand, ayan mga ganyan mga kapatid yung mga gusto kong mga pinupuntahan. Pero sa Europe, gusto ko sa Paris, gusto kong makita yung Paris, gusto kong makita yung London, gusto kong makita yung mga kapatid yung Amerika, 'di ba mga kapatid, ang sarap-sarap mangarap. Pero 'di ba libre lang ang mangarap, 'di ba kapatid? Wala naman sigurong masama doon. 'Di ba mga kapatid? So, eto mga kapatid, nandito na ako, malapit na ako sa Memorial, nandito na ako sa yan Santo Cristo mga kapatid. Ayan mga kapatid, Nandito na tayo sa lumang sementeryo, yung mga lumang kapatid. sementeryo dito sa amin sa Hermosa, Bataan. So papunta po ako ng memorial niyan mga kapatid. Pupuntahan ko nga ang mga magulang na namayapa. Napakaraming Doon tao. ang kanilang tahanan ngayon mga Bomba. kapatid. Nakakaboost ng energy mga kapatid yung mga nagbibiyahe-biyaheng ganito. Sana magkaroon ako ng sasakyan ba na hindi nalulobot mga kapatid kahit na electric car yung malayo na nararating. Sana nakakapunta ako ng Ulonggo po na dadalaw ko ang aking mga nakakatandang kapatid kasi bulto po ako mga kapatid at nag-iisa sa buhay, lumalaban sa buhay, patuloy na lumalaban. Siyempre medyo bata pa tayo mga kapatid, diba? Kailangan natin sumulong dito sa mundo ito na sana pinapanalangin ko sa Panginoon Diyos na naman healthy ako parate, laging may peace of mind, pero siyempre hindi natin maiiwasan mga kapatid yung mga stress, gano'n. Pero lalabanan natin yung mga kapatid, control lang sa pag-iisip natin at sa mga emosyon natin, sa pakikipag-usap natin. Minsan hindi tayo hindi tayo nakakaano pa ng mga lahat hindi mabuting tao, nakasalumuha tayo ng hindi mabuting tao, gano'n. Pero hindi naman lahat masasama yung tao, meron din silang mga pinuntuang mga puso na katulad ko. Binubuhat ko na ang aking bangko mga kapatid kasi siyempre minimaintain ko pagiging mabuting tao. Siyempre dapat magtanim tayo ng mabuti sa ating kapwa. Siyempre hindi natin maiwasan yung mga minsan magagalit ka pero magtitindi ka lang kasi may mga tao. Ayun mga kapatid, ayun mga ganung mga klase tao, iniiwasan ko mga kapatid. Siyempre hindi makakabuti sa ating kalusugan yung mga ganung mga klaseng mga tao. Malalaman mo lang sa mga pagsasalita nila. So hindi ka na lang titigil, di ba? Kailangan maging pasensyoso tayo sa pakikipag-usap natin. Lalong-lalo sa work area ko kasi nag-haircut ako. Kailangan laging banayad ang pagsasalita, pakikisama, miski sa mga kapitbahay, ganun mga kapatid. Mukhang malapit na ako dyan makarating sa Memorial Park mga kapatid. Yan ang mga tanawin. Yan, lagi kong ipinapakita sa inyo ang mga daan na ito papunta sa amin, dito sa Hermosa, Bataan. Papunta nga ako niyan sa Memorial Park para makita ko at masilayan ang aking mga magulang sa kanilang sa kanilang libingan mga kapatid. Lagi ko kasi silang naaalala. So eto, lagi ko silang dinadalaw para makita ko sila kasi sinasamantala ko yung pagkakataon na mayroon ako sariling sasakyan kahit e-bike lang yung gamit ko. Napakalaking tulong sa akin mga kapatid. Pero dapat sana meron akong sasakyan, di ba mga kapatid, na hindi nalolobat mga kapatid. Kaya lang hindi ko pa afford sa ngayon. Siguro darating soon sana makabili rin ako ng sarili kong sasakyan. So heto na nga mga kapatid, ayan ang gate to heaven, ang tahanan ng aking mga magulang. Dadalawin ko ang aking ina, nagkandaligaw-ligaw na naman ako. Pupunta ako diyan. So talagang tinandaan ko na mga kapatid. Yan. Pero sa tatang ko, alam ko na kasi meron na landmark, ganun. Yung landmark dito sa nanay ko, yan, makikita ninyo. Kasi nung nakaraan kasi akala ko, pinalitan nila
yung ano lapida, pero luma pa rin pala ang ano ng aking ina. Siguro nga may bayad mga kapatid yung ano, pagka magpapalagay ka ng bagong lapida, yung mga kapatid ang gaganda ng mga ano, 'di ba parang village yan. Yung bandang kanan na yan mga kapatid. So ayan mga kapatid, tingnan niyo, kakandaligaw-ligaw na naman ako. Buti na lang nakita ko, punong-puno na ng damo yung ano, yung lapida nila. Mga kapatid, siguro may bayad yung pagpapalinis diyan. Ito na ako sa aking ina. Ayan mga kapatid, super hanap ako sa lapida ng aking ina. Akala ko mga kapatid, pinalitan nila yung ano lapida, puro bago. Ayan, sa kasi may palatandaan ako yung puno. Akala ko sa banda dito mga kapatid, nagkakandaligaw-ligaw ako. Buti na lang nakita ko mga kapatid kasi nung nakaraan hindi ko Excuse me po, nasaan pang nangtulog? Nasaan yung kananay ko? Napa ako dyan sa may bandang kanan. Akala ko ang Hindi pa yata nakalagay. doon pala sa may kaliwa, sa may bandang kaliwa ko. Dalawa pang walo siya mga kapatid. So ayan, kung saan ako tumitingin, nagkakandaligaw-ligaw ako. Excuse me po. Kakahanap sa lapitan ng aking ina. Kaya pala, yung mga kapatid, natatabunan na lang ng damo. May Excuse me bayad po. siguro yung pagpapalagay ng Bermuda grass. Ayan mga kapatid, malapit na yung punong yun, pangwalo siya. Ayan, siya. Buti na lang talaga nakita ko sa pagdalo ko ngayon. Ayun bandang na yan, nakita ko na. Ayun, yung puno na yun mga kapatid. Yan, makikita ko na yan mga kapatid. Excuse me po. Ay, eto! Bakit lumayo? Hala, eto pala yun. Naligaw ako to, oh. Ito yung ano, oh. Yung toto yun, yung sa nanay ko. Ay, Diyos ko. Akala ko pinalitan na. Tanda ko nga yung punong yan. Pang ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, March 6 pa siya, diba? 28. Nay, naligaw ako. Akala ko pinalitan. Nandun ako pumupunta, doon. Nandito lang pala. Pag na tinuro niya sa akin, Panginoon ko Diyos, tanda ko yung puno talaga na yan. Malapit sa puno pala. Yung puno, hindi na ako magpapadta. At saka to. Yung punong to. Nandito lang pala yung nanay ko. Akala ko lang doon. Diyos ko po. Ito lang pala nanay ko. Ito. Matagal na siyang namayapa. Ano na, magka-21 years sa August. 28. Malapit na sa isang buwan. 21 years noon, tagal na, 2 dekada na. Batang bata, fresh na fresh pa ako noon. Ito mga kapatid. Ito yung nanay ko. Ayan. Akala ko pinalitan, hindi naman pala. Tapat naman puno na yan, Pang-anim siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-7. Excuse me po. Ay, hindi, pang-8. Pang-8 pa pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tabi siya ng aking kuya. Yan. Ito yung nanay ko. Kita ko dulay, Ito pala yung nanay ko. Ayan, nanay. Right, mga kapatid. So habang tumatagal, hindi ko alam nangyayari dito sa baterya na to. Ayan mga kapatid, may nagja-jogging, di ba? May nang housing. Ang ganda ito mga kapatid, di ba? Parang mga bungalow. Yung mga kaya siguro yung mga tao. Obvious naman, di ba mga kapatid? May mga kaya. Ang ganda, Parang sa village, just mga kapatid. Benga talaga mga kapatid, ba? Ang ganda rin dito, mag-jogging-jogging. Patuloy yan, sa baba, walang bubong. Basta doon mga kapatid, ang ganda. Nagja-jogging pa mga kapatid. Super jogging sila, Exercise na naman, di ba mga kapatid? Ayan, nakaka-refresh ng utak, di ba mga kapatid, yung nagja-jogging. Malapit na siguro sila dito, nakatira kaya nagja-jogging sila dito. May nagmo-moment doon mga kapatid, Asawa niya siguro yun, Ito ba maaga nga pala, magpunta na siya. Manang, ayan. Parang mahal na mahal niya yung naka-highlight siya, Asawa niya, parang ako lang, yung nanay ko yun. Nandun siya, pang-walo pala siya, hindi pang-hani. Tapos pupunta pa ako doon sa tatang. Ito, syempre, tinandaan ko talaga sa tatang. May sa unang hagdanan at saka sa may posting yon, sa may solar. Diba? Doon, tabi siya ng tatang kapit. Ang ganyan. Para ko siya, Ayun, nandun yung tatang ko, yung nagmo-moment na si ate. Ayan, malikot. Ayan. Ito yung sa tatang, napakaganda ng lapit, Akala ko pinalitan. Hindi naman pala. Ito yung sa tatang ko. Ayun, diba, August 17, 1929. Kasi bago lang siya. Almost, 20 years silang napagitan ng nanay ko. Happy birthday, Tang, in advance. August 17. Yan. Ang daming dumadalaw ngayon sa cemetery. Dito sa memorial pala. Ang daming ngayon, bagong nakahinlay.
Mga nagsidalaw pa. Ayun. Ayun, mga kapaligiran niya. Ang dami-daming bulaklak na ano, dumalaw mga kapatid. Ayun sila, ayun. May dumalaw din ng mga kapatid, oh. Hindi ko alam yung meaning ng kandila kasi pagka nagtitirik ka. Kasi dati ako nagtitirik sa mga kapatid. Baka kasi bad, hindi maganda. Kaya hindi ako nagtitirik ng kandila. Ayan. So nakadalaw na ako. Ayan. Ayun sila, may mga dumadalaw din, oh. Ang dami mga bulaklak. Obvious na dumadalaw sila. Ayan, ang kapaligiran ng memorial, ayun, oh. Dadaan sila. Mga kapatid. Diba? Ayan, oh. So titirik sila ng kandila. Bongga tumalon to, oh. Halaman na to. Ganda-ganda ng paligid dito. Ayan, sila, oh. Diba? Dumadalaw sila mga kapatid, oh. Ayan, meron sila naka-highlight siguro ano dito. Mga kapatid. Isa na rin ako sa dumadalaw dito mga kapatid, diba? Ayan. Tapos na akong dumalaw. Kahit hindi nila alam ang pagdalaw ko. Siyempre, at least naalala mo kasi mga magulang ko. Ayan, ang aking service. Na lobat na agad. Sa mga kapatid. Kailangan ko na makapalitan ng lithium battery ito. Pagka nagka-budget ako. Hindi mawawala ang selfie. Ayan ang aking service. Ikot-ikot muna tayo mga kapatid. Malaking tulong din itong ang aking e-bike. Kaya alam mo kung nagpapapalit na siya ng mga kapatid, ng battery. Wala pang 1 year. Marami na kasi labas ng e-bike ngayon. So yan mga kapatid. Ayan mga kapatid, tapos na akong dumalaw sa namayapa kong mga magulang, sa nanay ko at saka sa tatang. Pauwi na muna ako mga kapatid para mag-haircut. So ano pa lang niya, mag-alas 8 pa lang uuwi na ako kasi nga maghahanap buhay tayo mga kapatid para sa kinabukasan ng bansang Pilipino mga kapatid. Diyan papalabas na ako ng gate mga kapatid. So at least nadadalaw ko ang aking mga magulang sa tulong ng aking e-bike na pinag-ipunan ko talaga mga kapatid para syempre ginagamit ko sa pagsiservice sa haircut kapag malayo ang customer and then sa pagbablog tuloy, di ba? So soon makabili tayo ng sasakyan na mas okay, di ba mga kapatid? Pati daw almusal, bili tayo. Ano ba to? Ay babuong? Ano po yung bibed? Bibit? Bibit daw, hindi ko kilala mga kapatid. Ang dami tinda mga kapatid. Di ba bongga? Ay. Sariwang sariwa. Mga syupatid. Magkano po yung ano? Eto, kamal naman. Ano? Eto, 120 na. ay 120. Luto kasi yung binibili ko. Naku, pasensya na po, hindi ako makakabili. Eto na lang yung bibili ko, almusal ko. Magkano to? 13 lang. Sabi niya 12. Yung suman ko. Eto, ano ba to? Sa liya ko. Suman sa liya din. Kasi yan yun ako. Sa Liya. Oh, yan si ate, oh. Dito yan, sa Mayag Kabayo, tama ate? Yes. Oh, San Pedro, Hermosa, Bataan. Gusto ko nito, oh, cannot afford pa, mga kapatid. Pagka nagsuweldo ako dito sa Facebook. Oo. Ano? Ayan, mga kapatid, bumili ako ng suman, pang almusal. Suman sa Liya daw siya, pati. Medyo hindi ko siya kilala, mga kapatid. Sa Liya daw. Sa kaya gawain. Tinalay ko, naalala ko mga kapatid. Gumagawa rin din ng suman, yung magbabagong taong, fiesta. Lahat ng alaala niya, naalala ko pagka nakakita ka ng isang bagay, di ba mga kapatid, maaalala mo talaga. Patulad ko suman, bata pa ako nung mga kapatid. Basta tumigil siya kasi nga hindi niya nakaya. Siyempre nakakaida din pa ako. Sarap gumawa ng suman yung nanay ko, minsan bringhi. Di ba? Alam niyo ba yung bringhi mga kapatid? Sarap din yan, yung nilalagyan, yung kulay green. Ay, nilalagyan siya ng ng manok. Manok, green peas. Ano ba ginalagay ito? Atay ng manok. Tapos pasas. Tapos siya, malagkit yung ginagawa mo yung malagkit. Pauwi na ako niyan mga kapatid para marami tayong magawa sa araw-araw sa ganap ng ating buhay. Kaya lalaban lang, mag-haircut at kung ano pang gagawin natin sa ating mga buhay mga kapatid. So maraming salamat sa panonood ninyo, lalong-lalo na sa mga followers ko. Sana yung mga nanonood na non-followers, mag-follow naman kayo para updated kayo sa ginagawa kong video. Ito, lagi kong sinasabi, good health, ingatan natin ang ating kalusugan, isentro natin parati ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay mga kapatid. Ito, 7:43 ng umaga mga kapatid. Ito, nakauwi na ako sa aking bahay dito para mag-haircut. Mamaya na lang ulit ako lalabas para bumili naman ng aking pananghalian mga kapatid. Good vibes and good health. Ito lagi aking sinasabi. Laban lang sa buhay mga kapatid.